Sumainyo ang Panginoon at sumayin. sa patuloy po nating pag-inilay sa karangalan ni San Jose tayo na anya ng poong may kapal na nawa, no, yung pagbabagong anyo na Jesus. No? Pag sinabi natin pagbabagong anyo, siyempre, ang pumapasok din sa atin ay pagbabago. No? Pero anong klase ng pagbabago? No? Hindi lang pagbabago na basta mabago, sapagkat may pagbabago na patungo sa kadiliman, ay pagbabago na tungo sa pagkawasa. Pero yung pagbabago na ipinahayag na Jesus ay mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, mula sa kasalanan tungo sa kabanalan, mula sa pagkaalipin tungo sa lupang pangako. Ito yung panyaya na ipinapahayag na Jesus. So yung pong pagbabagong anyo na Jesus, kaya niya po ginawa ito ay para palakasin ang kanyang mga alagad. Kasi ito yung pinaghahanda niya para harapin yung mangyayari sa panahon ng mahal na araw. No? Yung pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, na ipaalala sa kanila na ito'y dadaanan pero hindi hahantong sa wakas ng kamatayan, ngunit alin, ito ay hahantong sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay bahagi ng katuparan ng pangako ng Diyos na sinisimbolo ni na Moises at ni Elias. No? Kasi yung ba sinisimbolo ni Moises, no? Yung tinatawag nating mga batas, no? Bahagi yun. Kasi sabi nga natin, para sa mga audio, ang tawag nila ay Torah. No? Ano ba yung Torah? Yung isinasaal ng 5 libro sa lumang tipan, yung unang libro sa lumang tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. So yun ang tinatawag nating Torah, mga batas na magkakaroon ng kaganapan kay Jesus. At yung sinisimbolo ni Elias, aling sinisimbolo ni Elias? Mga propeta. So yung ipinakay ng mga propeta, na makita yung kaganapan, hindi lamang yung kaganapan na ipinahayag ng Diyos Ama kay Abraham. Ano yung ipinangako ng Diyos kay Abraham na pagkatapos niyang maghandog ng mga alay, baka, kambing, tupa, mga kalapati, mga ibon, ginaghati niya at sinunog ng Diyos. Ang tawag na natin doon ay para sa pagkaunawa ng lumang tipan na alin, susunuging handog o sinunog na handog. So bahagi yun. So nagpadala ang Diyos sa mga yon ng apoy at yun ay sinunog, at nagkaroon ng tipan ang Diyos at si Abraham na alin, ipinangako niya na siya ang maging ama ng maraming bansa at ibibigay yung lupang pangako. Naalin yun, yung mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. So ano yung ipinamanik? Kung tusin po, yun yung biblical Israel. Yun ang biblical Israel. Iba ho kasi yung present day Israel. Sa mapa ngayon, kapag sinabi natin biblical Israel, medyo malawak yan. Yung present day Israel, yung present day Palestine, at kung tutusin, kahit na yung present day Jordan,
ay kasama pa doon. Pero yun yung ipinangako ng Diyos kay Abraham na nagkaroon naman ng kaganapan nung panahon ni Joshua. Pero yun po na makita natin na para bigyan ng lakas ang mga alagad, bagamat tatlo lang sa mga alagad, yung naroon mula sa 12 alagad, wala pang 1/3. Pero malaking bahagi na yon para maunawaan nila ang mga pangyayari na haharapin sa mahal na araw. Yung mangyayari sa mahal na araw, yung paghihirap, pagkapako at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. So na po yung mga hamon na makita natin na yung kaganapan na makita natin na pagbabago higit sa lagayan, yung pagkahandog ni Jesus. Kasi yung pagkahandog ni Jesus ng kanyang sarili, yun ang higit na magdulot sa atin ng kaligtasan. At tayo ay tinubos mula sa ating kasalanan at mula sa kasalanan ni Eva at ni Adan, tinubos tayo ng Diyos na sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Walang pagbabago kapag walang paghahandog. Bahagi yun, walang tayong makikitang anumang uri ng pagbabago ng walang sakripisyo. Napakahalaga ho yung pamantayan natin bilang mga kasyata. Unang-unang sakripisyo yun ay alin? Yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag kinakailangan yung sakripisyo ng Jesucristo, kasi siya lamang ang Diyos na naging tao. Bahagi mo yun. Bakit sabi nga ng iba, ay si Jesus ay tao lang yan. Eh, kung si Jesus ay tao lang yan, hindi niya kaya bayaran yung pagkakasala natin sa Diyos. Hindi niya pwedeng tubusin. Kinakailangan ang Jesus na ito, para masabi natin Kristo, ay kinakailangan natin Diyos at tao. Para matubos tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat ang pinagkakasalanan natin ay Diyos. Ito lamang mapupunuan. At sa paano niya ibinahayag ito? Sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay sa krus na nagdulot sa atin. Yung tinatawag nating offering ng sarili, paghahandog ng sarili. Kaya ang inihandog natin ngayon ay hindi na mga susunuging handog. Ano yung inihandog na natin? Si Kristo. Ang inihandog sa Kristo, halos 2,000 taon na nakalipas sa bundok ng Kalbaryo at ating isinasa ngayon, every time na magdiriwang tayo ng banal na misa. Yun, yung paghahandog ng ating Panginoon. Kapag wala sa atin yung paghahandog ng Panginoon sa Kristo, wala ko tayong makikita ng tunay na pagbabago. Pangalawa, yung paghahandog na ito na Jesus ay kasama ng paghahandog natin. Nais ng Diyos na yung paghahandog na Jesus ay maging bahagi tayo ng paghahandog na Jesus. Sabi naman sa kumisan, sabi, Padre, ang dami ko ng sakripisyo. Pero bakit wala akong makitang pagbabago? Baka hindi mo inihandog kay Jesus. Para lang tayo nagsasakripisyo, nagpapakahirap tayo, pero wala si Jesus sa equation. Hindi natin iniisip. Kaya napakahalaga ho yung banal na pagdiriwang ng misa. Lalong-lalo na ho sa mga panahon. Kapag tayo nagkaalay, kapag tayo naghahandog ng mga alay sa loob ng misa, bahagi ho yan. Alam nyo, nung ako'y dumating, hindi uso yan. Yung nag-aalay, uso lang kapag may patay. Sabi ko, ay dapat may bakit? Kasi dapat tuwing pagdiriwang ng misa, bagamat nakaupo lang kayo dyan, bahagi ho yan, ay isinasama nyo rin yung pwede nyo yung ihandog sa Panginoon.
yung inyong mga sakripisyo, no? Yung inyong pag-aayuno, yung inyong pag-aabsenensya, yung inyong tinatawag po nating kaawang gawa, ano? Yung inyong pananalangin, no? Ay kinakailang ialay natin sa paghahandog na Yesu Kristo, no? Doon lamang higit na makikita natin yung biyaya na ito sa pagkilos ng pagtugon para makita natin na alin, doon tayo palalakasin upang harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. So kinakailangan natin makita natin yung elemento na yan. Ang Panginoon, ito yung aking mga paghihirap, ito yung aking mga pagsusumika. Inihahandog ko sa iyong harapan tuwing nagdiriwang ng banal na misa. Ano? At pangatlo, ano pa yung pwede nating ihandog? Sabi nga ho sa pangatlo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos sa ikalawang pagbasa, kaya raw tayo lumalayo kay Jesus. Bakit? Tinudyos natin ang hilig ng ating mga katawan. Ano? Hindi lang dinudyos natin yung ibang mga Diyos-Diyosan. Ano? Ngunit alin, yung hilig ng ating mga katawan. Ano? Kaya po kuminsan, makita natin, kaya po tayo kuminsan nagkakasakit. Anong kalimitang sakit natin? Yung masarap. No? Asukal. No? Taba. No? Yun ang hilig ng mga katawan natin. No? Ay kinakailangan rin. Ay bawasan natin yung handog natin kay Jesus. Kung ano man yung hilig ng ating katawan, katamaran. No? Yung kung ano man yung kinahumalingan natin. No? Kasi ano sabi niya, yung hilig ng ating katawan, kumisan, dinudyos na natin, binibibi natin. Ano? Bahagi yun na kung saan alin ay ialay natin yan kay Jesus. Kasi kapag nasanay tayo, no, sa hilig ng ating katawan, mahirapan tayong makahalpas dyan. No? Katulad na ng halimbawa ng mga nadulog sa droga. No? Alam nyo, yung rehabilitation niyan, kapag nadulog ka sa droga, napakatagal yan. No? Kinakailangan niya yung alin, 6 months. 6 months na alin. Hindi ka pwedeng makatigil ng droga. No? Kasi doon mo lamang after 6 months, tsaka mo lamang talaga masasabi mo nagkaroon ka ng pag-alis. No? Kasi parang nakakabit na yan eh. No? At kalimitan, anong sabi ng mga ng siyensya, it needs a minimum of 6 months na kinakailangan mong hindi ka titigil niyan para ikaw ay makawala niyan. Ay, pero mo yun. Napakatagal noon. Ano? Hindi lang yun. Ano? Anumang uri ng ating hilig ng katawan. Kinakailangan niya din. Ialay natin sa Diyos. Huwag natin gawing Diyos-Diyosan yung mga hilig ng ating katawan. Ihandog natin sa ating Panginoon sa Kristo at makikita natin na alin. Higit na magkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos na makakamit natin ang tinatawag nating lupang pangako. Ano na yung lupang pangako? No? May pinamanik sa atin. Hindi na yung Jerusalem. No? Para sa atin, ano yung lupang pangako? Yung buhay na walang hanggan. Ang kaligayang walang katapusan. Ang tawagin natin ay langit. No? Yun ang bahagi. At hindi lang basta yung langit. Pagkatapos ng ating kamatayan, ngunit alin. Kaya nga idihadasal namin sa ama namin dito sa langit, dito sa lupa para nang sa langit. Higit natin papakinabangan ito. Sa pamamagitan po ng mga paghahandog na ito, sana makita natin na alin, nais ng Diyos na maranasan natin ang kahulugan ng langit dito pa man din sa lupa. Sa totoo ito, maintindihan natin yung
katuparan ng pag-aandog ng ating Panginoong Jesucristo na nagdulot sa atin ng kaligtasan, yung pakikiisa natin kay Jesus sa kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay sa pamagitan ng pag-aandog ng ating sarili sa kanyang harapan, at ang pag-aandog din natin ng mga ilig ng ating katawan upang higit nating maiwasan ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng kasalanan at kapahamakan.